Grabe oh. Oo. Ganda no. Iba kasi lisensya ng ano motor eh. Kaya hindi ako makapag-drive ng motor dito. Yun. Uwian na naman. Okay naman. Itong hugas natin kahapon. Nalinis ng konti. Yung mugs natin. Yung pinahid kong itim, hindi masyadong maganda. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh. Nadudumihan. Parang nagpupusyaw siya. Ayun oh. Hindi masyadong kumakapit. Ano kaya magandang brand? Sa kabila. Oh. Nagpuputi, no? Puputi siya. Sundin ko na si Lani. Alas 3 din uwi ni Lani. Temperature plus 30. Sino yun? Plus 30. Di ba? Parang Pilipinas lang, no? Sarap. Yung sunog na yan, dun pa lang sa amin, sa trabaho, sa flyover doon. Kita ko na yung usok na yan, no? Ang lakas eh, no? Pero hindi naman nagta-traffic dito, walang bombero. Ibig sabihin sa kabila yan, no? Kabila. Sa ano, may highway kasi dyan eh. Sa kabila yan siguro. Itim yun. Walang naririnig ng mga wang. Oo, walang wang-wang, di ba? Ano ko? Sa kabila yun, kaya ano. Bilis naman dito yung mga ano, bombero. Jeep. Ganda rin yung ano niya, no? Jeep na yan. Ang init ngayon, no? Sarap eh, no? 30. Walang tigil sa amin, puro cold drinks. Ano bang cold doon? Yung in-order ni Lian, ano tawag doon? Ice cup, ice Ice coffee. cup, no? Mga quencher. Sa malamig, yun naman ano. Uy, 30 lang dito. 30 lang. 30 lang. yung mga nauhuli. Yung mga ganyan. School zone. Ayun oh, tingnan mo 43 takbo niya. Oh. Tsaka siya nagpreno. Nung nakita niya, no? Minsan kasi pag hindi mo rin sa ulo yung daan. Hindi mo sa ulo yung daan na may school pala doon. Yun, mayayari ka. May binili ako sa Amazon, no? Palitan natin yung ano niya. Takip niya ng pito. Tapos, tulungan nyo nga ako. Hindi naman ako ano eh. Yan ba to? Mekaniko. Eto. Okay lang ba to? O kailangan ng palitan? Tapos, eto sinabihan na ako. Pudpud na daw. Hindi naman pudpud. Pero sinabihan na ako ng Toyota na malapit na rin daw palitan yung preno. Siguro yung caliper, yung ano siguro yun, di ba? Anong gagawin ko? Papalitan ko na ba to? Pati to? O eto? Ano ba mga tawag? Rotor yata yan, di ba? Parang ganon. Yung mga mekaniko dyan para at least mapaghandaan natin kung magkano. Pero ito talaga gusto kong palitan kasi parang, di ba? Nagkalawang siya. Yan yung ano, nakukuha pagka sa winter. Kasi ano eh, 6 years na rin yan. 6 years, di ba? Kaya talaga magkakalawang yan. Pero pwede pa naman daw nung last na pinacheck ko. Sabi ng Toyota. Pero gusto ko na rin palitan. Yun. Tsaka nagtatanong, ito yung gulong. Celsius 2. All season yan. Ano yun? Yung uwak. Alam niyo yung tunog yung uwak na yan. Pag yan inaway nyo. Pag yan inaway nyo daw yung uwak. Ano bang kwento nyan? May ipapasa daw yan, matatandaan daw niya na inaway nyo siya hanggang sa mga kamag-anak niya. Parang ganun daw. Oh, di ba? Pang mayaman yung pito. Wala lang.
Alam mo naman pag walang ginagawa eh. Amazon. Oh, mayaman. Palitan natin lahat. Ayan o, lahat naman sila kinalawang. Kaya ano, sana. Kaya tulungan nyo ako. O kaya kung taga-Regina na kayo, marunong kayo. Di ba? Sabihin nyo lang, sa inyo ako magpapagawa. Sana yung pito nito? Ito hindi masyadong masama dito. Doon sa kabila masama yung ano. Yung ano ba to? Yung pagkakalawang niya no? Palitan natin yung pito. Takip ng pito. Yung ba yung tawag dyan? Diba? Kumikintab no? Ayos. Last one. Kala ko gasgas. Sana yun? Sana yung pito? Hindi makita. Yan, hanapin ko muna yung pito nito. Maya na lang uli. Tulungan nyo ako yung sa tinanong ko dito Salamat. Ngayon ko lang nalaman. Yung may bilog na ganito, nandun yung pito niya. Ang galing may pang ano. Ano ba to? Uy, ano dito. Basta may ganun. Ang galing. Wala to dun sa gulong ko dati diba? Yun. Ayos na. Kaya na tayo kasi alas 7 na. Kita nyo naman alas 7. Grabe alas 7. Para alas 12 ng tanghali. Yan. Ulam namin. Yan. Tapos dalagang bukid. At wings. Kasi may inaalagaan kami dito na mga bata. Dala nung magulang. Yan, papakainin mo sila. Kain tayo. Ito masarap. Kain. Dilan. Good morning. Yan. Katatapos lang ng live namin. Yan. At gutom na daw si Dylan. Yan. Happy Sunday sa inyo lahat. Ang ating ulam ngayong araw na to. Yan. Tapos noodles. Ang tagal na namin hindi nakapag-noodles. Yan Siguro may ano na. May 2 buwan. 2 buwan o 1 buwan. Basta 1 buwan may higit yan. Kain tayo. Diba? Gusto ko dun sa sa itlog, yung parang malasado pa siya. 'Di ba? Yung malasado pa pagka kinrack mo, 'di ba? Ano pa yung malasado. Luluto ko sana to. Tinapa ba to? Pusit yan. Yung pala, kung sino yung parating dito sa Regina tapos galing sa Pilipinas, pabili ako ng ganito kasi para sa camping, tapos sa umaga na rin. Kasi maganda magluto sa labas, di ba? Ayan. Kung mag-message kayo, sana. Tapos babayaran ko. Papasabay ako. Pati yung yung bigat. Kung yung bigat ng bagay, babayaran ko. Yan, di ba? Yung ganyang itlog, Tapos maano pa sa loob. Yan,
Yung dalawa tulog pa. Saka na to. Tapos sila ni hinatid ko na sa trabaho. So, breakfast muna kami ni Dylan tapos kwentuhan ulit tayo mamaya. Dylan, nasan ka na? Nagtatago ko dito sa malaking ihawan. Ihawan reveal, oh. Bagong-bago yan, oh. Pag may araw. Pag marami ng dahon, tsaka natin gagamitin ito. Ay, Dylan, oh. Pero ito muna. Ayan, oh. Bangus at BBQ. Assistant ko. Assistant, tiga pahe, tiga paypay. Tingnan mo yung pamaypay niya. May mukha pa. Basta si Dave. Ayan si Dave. Iyaw-iyaw lang. Sunday ngayon, Sunday. Hindi pa namin nalalagay yung yung parang trapal namin. Ito yun, oh. Trapal namin. Siguro mga next week na. Kasi balak pa namin magputol ng mga sangay bago namin ilagay. Ayan, baka kasi malagyan. Matamaan pagka nilagay namin. Sarap, no? Sunday ihaw. Every year, every week na yan na mag-iihaw kami. Sana para masarap ang ulam, di ba? Dylan? Ayun niya, pamaypay niya. May happy face. Bango na ng inihaw natin, Dylan, no? Naaamoy ko na, oh. Special request, corn. Corn. Walang pwesto, Dylan, eh. Dito na lang. At dito muna yan. Yung may ayaw ng barbecue, may nag-comment kasi dati na toxic daw yung yung pagbabarbecue. Yung itim lang, yung itim. Siyempre tatanggalin mo yung itim, di naman yung sunog niya, di ba? Di mo naman kakainin. Kaya kung ayaw yung ng barbecue, yun, pasensya na. Pasensya na. Yun, oh, Dylan, oh. Yun, oh. Rainy morning. Hatid natin to. Itong isang bata. Oman. Yan ba't ang mayaman yung dala mo? Let's go. Babuhay na pala to. Binuhay na pala. Ayan. May baboy na tayo. Ano ba to? Kasim. Pork chop, giniling, baka. Yun. Libre lang yan. Hindi naman libre. Basta kinita natin ngayon. Yun. Kumita kasi tayo ng $60. Yan. Yan, oh. Sa isang trip lang, mula airport hanggang dito. Dito lang malapit. Sa may hotel dito. Best Western yan. $60 yung niya, bayad niya sa akin. Yung Uber, Pero yung fare mismo nung pasahero is $95. Grabe, nagtataka rin siya, pero okay lang naman daw kasi visa sa company naman. Pero grabe, no, kung normal kang mag-o-Uber sa airport kasi surge yun, eh. Yun pala, tuturuan ko kayo ng technique para hindi kayo madali pagka kukuha kayo ng Uber sa mga airport, ganyan. Pag kasi sabay-sabay yung order, kunyari naglapag kayo, lalo na dito sa Regina, pagka lumapag kayo, di ba lahat kayo kukuha na ng gamit, lahat yan magbubook sabay-sabay. Doon ngayon pumapalo yung search na tinatawag sa Uber. Ayan, mahal yung singil. Kaya ang ginagawa ko pag galing ako ng Toronto, pagka alam ko nagbubook sila, nag-iintay muna ako ng mga 15 minutes. Yun, 15 minutes, di naman traffic, di ba? Pauwi sa bahay, hindi rin naman ako nagmamadali.
Pero pag nagmamadali ka, mapipilitan kang mag-book ng naka-surge na ano, sabay-sabay kayo, di ba? Pero kung hindi ka nagmamadali, maghintay ka ng 15 minutes lang hanggang sa makaalis na yung lahat yung mga kumuha ng ano, ng Uber. Tapos yun, tsaka ka mag-book, mura na siya. Babalik na siya sa normal na singil. Ayun. Tignan niyo yung ano, kahit yung ano, yung mga kasama ko kanina, mga pasahero ko, galing ng Vancouver yung mga taga Vancouver. Ang ganda nga ng kwentuhan namin eh. Ayun, 95. Sabi niya, worth it ba tong $95? Sabi niya gano'n. Kasi ang kinuha nila business comfort. Kasi nga 'di ba sa business. Sabi niya, sabi ko hindi ko kasi alam 'yan. Ngayon lang yan ako nakaranas ng ganyan. Tingnan niyo $60 no. Isang ride lang. 22 minutes yan mula airport hanggang doon sa hotel. Tapos mga 13 kilometers, 12. 'Di ba? Parang kung ikaw talaga magbaba. Sabi niya nga kung ako magbabayad nito, magkatatawag na daw siya sa Uber. Eh ganun talaga eh. Yun yung tinatawag na surge ng Uber. Kaya yun yung sa mga nagmamadali, ganun, yun talaga mapapaano ka, mapapamahal. Pero yung normal lang na singil ng Uber, mas mura pa rin yung Uber kaysa sa taxi. Ayan, huwag lang kayo mapapasabay sa surge talaga. Pag nag-surge talaga, madadali talaga. Mahal talaga yung singil. Ayun, tapos pinagkwentuhan namin yung ano, yung ano ba daw yung isa, yung sa likod ko, nakarating na dito sa Regina. Yung isa, yung dito sa katabi ko, hindi. Mga bossing yun mga bossing ng ano sa Vancouver. Sabi nga nila sa akin, ano kung nakapunta na daw ako ng Vancouver, sabi ko, oo. Tapos, gusto mo, nagplano ka na ba na mag-move doon? Sabi niya, why? Regina, ganyan-ganyan, tanong niya. Sabi ko kasi dumating ako dito 2013, tapos dito na ako nag-settle, ganyan. Sabi niya, nakapunta ka na ba ng Vancouver? Gusto mo ba lumipat? Sabi ko, oo, marami ako mga kaibigan dyan sa Vancouver. Yan. Shout out sa inyong lahat yan. Hello sa inyong lahat. Yun, sabi ko, oo, may mga kaibigan ako. Tapos, nag-isip ka ba na lumipat sa Vancouver? Sabi ko, oo. Sabi ko nga, last year yata yun. Last year ba o last year? Parang gano'n na nag-isip na kaming lumipat sa Vancouver. Sabi ko nga lang, talagang yung cost of living tsaka mahal yung mga bahay. Sabi ko gano'n. Sabi niya, oo nga. Pero maraming magagawa doon kaysa dito sa Regina. Ano bang magagawa dito? Sabi gano'n. Sabi nung nasa likod, last na nagtanong ako dito kung ang gagawin lang daw yata dito, Costco eh. Sabi gano'n. Tawa kami ng tawa. Sabi ko, hindi, may mga bar dito, gano'n. May mga restaurant din, yun, gano'n. Pero yung talagang pasyalan na malulupit kung adult ka, wala dito, di ba? Pero family, meron namang museum, sabi ko gano'n, gano'n. May mga restaurant, sabi ko nga kung Pilipino ang asawa nyo, kasi Canadian sila puti, matutuwa sila dito sa Regina kasi nandito yung Jollibee. Nag-iisang Jollibee sa Saskatchewan, sabi niya gano'n. Oh, sabi niya, meron pala dito, na-try na daw nila yon sa Vancouver. Baka try na daw nila dito sa Regina, di ba? Kaya, tapos nakita nila may Boston, ganun, Boston Pizza, kasi dumaan kami sa isa. Sabi nila, sabi ko, magiging okay din naman yung nyo dito, stay nyo, sabi ko ganun. Hindi naman yung na wala talaga, meron naman. Kasi syempre, kung ikukumpara mo yung Vancouver sa mga galaan doon, di ba? Laban dito sa Regina. Di hamak talagang maraming galaan tsaka restaurant sa Vancouver. Tapos ano ba yun? Yun, yung lamig, napag-usapan din namin, sabi niya, why Regina, why Saskatchewan? Sabi nila, di ba malamig dito? Sabi ko, oo. Tapos gano'n, yun, kasi sa cost of living, sabi ko gano'n, hindi talaga kaya lumipat. Pero gusto, kung talagang gugustuhin, kasi mga maganda nga weather doon. Tapos sabi ko, ang lang dito, tahimik, laid back, tapos yun, makakapag-travel ka north to south ng 15 minutes na hindi ka matatraffic. Sabi ko ganoon, lahat ng gusto mong puntahan dito, mapupuntahan mo lang ng mabilis. Yun yung advantage. Sabi niya, okay. Sabi nilang gano'n. Sabi ko nga, nung pumunta nga kami ng Canada Place, na traffic kami.
Sabi nila, oo, talagang na traffic doon. Sabi niya gano'n ng dalawa. Yun, nakakatawa yung mga kwentuhan. Ayan. At yun, tapos sabi nila, kinuwento nila yung nag-snow daw doon, parang ganito lang kanipes. Tapos nawala daw kaagad. Ganun lang daw. Sabi ko, dito, wala. Pag nag-snow, minsan matutunaw, minsan mag-i-stay na hanggang April. Sabi ko, tawanan sila. Ayun. Tapos sabi ko nga rin sa kanila, di ba pag nag-i-snow sa inyo, na parang kinakabahan na yung mga driver, parang ganon, na maraming nangyayari sa kalsada. Sabi niya, sabi ko dito yung mga ganon, wala. Parang normal lang, sabi ko ganon. Tapos yung mga kaibigan ko na lumipat ng Vancouver, na taga Saskatchewan, talagang nagugulat sila daw sa mga driver ng Vancouver na konting snow lang kinakabahan na. Sabi niya, oo nga. Sabi, kasi nga hindi sila sanay sa talagang yung malakas na snow, talagang yung harsh na winter na tinatawag, di ba? Ayun, na brutal na winter. Ayun. Kaya ayun. Nakakatuwa ng ganun na may makakwentuhan ka. Kaya gusto ko tong Uber. Kasi kanina nanonood ako ng ng Netflix, no. Ano ba yung pinapanood ko? Yung anak niya nawala. Kalahati pa lang ako anak niya nawala sa mismong embassy. Tapos yun hinahanap niya, kalahati pa lang. Tapos tumunog doon lang sa amin, hinatid ko malapit sa airport. Di pagka ganun kasi tinitignan ko yung flight. Sakto naman 3 flight yung dumating. Dadating pala 3 flight, no. Ano ba to? Calgary, Vancouver. 2 flight ng Vancouver magkasunod, tapos Calgary na una. Inisip ko, siguro makakakuha ako nito. Ganun ang tinitingnan ko lagi kasi kaya dumiretso na ako ng Vancouver. Ng Vancouver to rin ng airport. Ayun. Maraming ang mga Uber doon Ang dami na, pang 11 yat. Makikita mo kasi sa app kung pang ilang ka 11 to 15 sabi ko. 11 to 15. Pero yung comfort, lang, 6 to 10. 6 to 10 yung comfort. Ayan. Iba-iba kasi yan. Uber X, Uber Comfort, Uber XL, yung malaki yung van. Ito lang, meron ding business comfort. Ayan yung first time ko makakuha ng business comfort. Ayan, mahal pala ang single pagka ganun. Yung normal niya, mahal na Paano pa pag nag-search, di bang mahal? Kaya ayun. Sinuwerte tayo. Ngayon, yung pinamili ko, ayan, halos libre na. Kasi yan lahat, $90. Kumita na tayo ng $90. 96 yata, parang ganon. Ayan. Kaya nakakatuwa, di ba? Ano oras pa lang alauna. Alauna ba? Tama, alauna ba? Tingnan nga natin. Ano oras na? Binuhay ko lang yan ng kanina. Yun, 12:48, di ba? Babalik na ulit tayo sa bahay. Ibababa ko 'tong mga pinamili. Tapos yun, noduli ng Netflix. Ganun lang. Di ba? Ganun lang pag rest day. Tapos yun. Medyo may extra ka, di ba? Hindi mo nakukunin ngayon sa budget ngayon yung pangkain namin. Kaya gusto ko lang, papitik-pitik lang. Tsaka malaking tulong talaga, di ba? Kaya yun, uwi na tayo. Oo, maganda talagang lumipat, pero mahal no? Ayun nga pala yung sa sama ko na rin dito yung sa Calgary bago tayo umalis. Teka lang. Ayan. Hindi ba nagplan din kami lumipat sa Calgary? Hindi na kami matutuloy doon na lumipat at dito na kami sa Regina muna. Dito na muna kami sa Saskatchewan kasi ayun, nakakausap na namin si Lian na dito na siya magka-college sa Regina. May napili na siyang kurso na dito niya kukunin sa Regina, Saskatchewan. Kaya yung plano namin ng lumipat ng Calgary wala na muna. Medyo natawa ako ng konti kasi at least 'di ba? Mahirap talaga yung paglipat, 'di ba? Yung trabaho, yung bahay, mag-a-adjust kaming lahat. 'Yun. Kung tatanungin nyo bakit hindi na lang namin palipatin si Lian doon, 'di ba? Bakit sasama pa kayo? Buong pamilya kayo, ganun po talaga kami. Kahit ano pong sabihin ng iba,
ganun yung nature namin na gusto namin sama-sama kami. Ayan. Kung lilipat kami doon, kasi pwede naman kami mag-adjust. Pwede naman kaming lahat mag-adjust para basta sama-sama kami. Yun yung nasa isip namin. Kaya yung desisyon namin lagi as a whole, tinatanong namin yung mga bata, hindi lang kaming dalawa nila yung nag-iisip na dito lang tayo o wag ka nang pumunta doon. Kumbaga tinitimbang namin lahat. Kasi nimbang din namin kung gusto namin sa Calgary. Oh, maganda talaga. Yung nga lang, magiging masipag talaga uli ako, sabi ko. Pero okay din kasi magandang opportunity, mas marami at ibang ano naman, 'di ba? Atmosphere, 'di ba? Parang ganoon. Kumbaga lahat naman o sumasang-ayon, pero yun nga, titignan mo rin yung gastos, titignan mo yung sakripisyo, 'di ba? Yun din, inisip din nila yun, inisip ko, inisip ni Lian. Kumbaga ano kami, nag-uusap kami buong pamilya tungkol sa mga desisyon namin. Hindi kami nagde-decide ng kami lang dalawa ni Lani. Yan nag-uusapan namin. Yan. Namin lahat. Tinatanong namin yung mga opinion ng mga bata. Naisip din ni Lian na dito na lang muna. Kaya naisip din namin na dito na lang din muna. Yung ganun lang. Kumbaga basta ganun yung pamilya namin. Pasensya na sa mga sinasabi na yung mga desisyon nyo ganyan-ganyan. Desisyon nyo ganyan. Bakit ayaw mong ano yun yung anak mo ganun, ganito. Yun, pasensya na po. Siguro ganito po lang talaga kami. Ayun. Pagpasensyahan nyo na po kami. Ayun. Pero yun ang desisyon namin ngayon na dito na lang muna kami sa Regina. Yun. Pero ganun talaga. Ayun, uwi muna ako. Ayun na. Malay mo, susunod, di ba? Di natin alam, di ba? Di natin alam. Time will tell, di ba? Kung talagang dito kami talaga para sa Regina o sa ibang lugar, di ba? Time will tell. Depende talaga sa mga mangyayari. Ang mahalaga na libre na ngayon yung pagkain namin this week.